ano sa tingin niyo, Senator, yung naging epekto, impact nitong mga rally na ito? Well, kahit tatlong rally yan ang magkakahiwalay, medyo nagkakaisa naman sila doon sa impeach Sara. No? At wala naman silang balak na tapatan yung rally ng iglesia dahil malinaw naman sa kanila na 3/4 ng ating populasyon sa mga surveys ay kontra na sa mga Duterte. O at least yung latest survey sa Quadcom ay malinaw yung at least 74-75% ang tingin ay tama yung proseso at yung resulta ng Quadcom results na basically dinidiin si Digong dun sa mga krimen na involved sa drugs, illegal gambling at iba pang mga crimes against humanity. So, hindi naman sila nakikipagtapatan dahil alam naman nila, of course, sasabihin ni Panelo, ito ay excuse lamang. Alam naman nila na karamihan naman ng mga tao, katulad ng host, hindi naman pumupunta ng mga rally. No? Minsan-minsan nag-uusyoso, pero karamihan naman talaga ay hindi pwedeng utusan ng kanilang simbahan para pumunta sa mga rally. Kaya medyo kampante sila dun sa overwhelming majority, na malinaw yung posisyon sa usapin ng Chinese aggression, sa usapin ng investigation ng ICC, sa usapin ng extrajudicial killings, sa usapin ng corruption, etc. etc. Kaya yun yung kanilang pinanggagalingan. Kaya pagkatapos ng mahabang paliwanag, babalikan ko yung dahilan na may tatlong rally na magkakahiwalay, no? Actually kinukumbinsi ko yung host na kahit magkakahiwalay ay iisa yung kanilang mensahe. Impeach Sara. May iba pa silang mga pinagkakaisahan katulad nung usapin ng GAA o national budget na iba't iba rin yung intensity ng kanilang pagbatikos. Di ba? Yung iba ay gwardyahan, no? Yung coffers ng gobyerno, yung iba ay talagang mas sharp yung tira, no? The worst budget in history, no? Yung iba ay somewhere in between, no? Pero lahat naman sila in varying degrees ay pumipitik doon sa mga kahinaan nung kakapirma lamang ng presidente na national budget. Pero yung common sa lahat, yung impeach Sara. Okay. Siyempre, yung mga miyembro niyan ay minsan may ibang mensahe. No? Kaya minsan yung mga mensahe ng mga miyembro ay mas napoproject kesa sa mensahe ng koalisyon. No? Ang tawag doon, style. Okay. Stylean. Hindi ba nagkaroon ng hindi ba malaking issue yung parang mixed messaging nitong tatlong rallies na ito? No? Kasi pag kinausap mo yung makabayan, ang topic nila kanina talaga, impeach Sara, 'di ba? Tapos sa kanilang impeachment complaint, isang ground lang yung binabanggit. Pag Magdalo, lalo si Senator Trillanes, impeach Sara, yan ang pinaka-importante. Hindi ko alam sa inyo, sa Akbayan, pero doon sa CCGG, ano yan? Good governance. Diba? Lahat panagutin. Marcos, Romualdez, Sara. Ngayon, alam natin na common naman to if you're talking about many different groups coming together. Pero hindi ba ito nakakasama sa kausa, itong mixed messaging na ito? Well, kung titingnan natin yung projection, parang hindi naman masama. So far, yung monitoring ko sa media, hindi naman na-emphasize yung mga differences na yan, yung mga nuances na yan. No? Ang karamihan nga sa media, ang projection, parang may common thread na impeach. No? Yung iba lang, halimbawa, pag lumabas yung picture, resign all, medyo sa iba ay nakakalito. Anong ibig sabihin yan? O kaya pag in-interview ka, anong ibig sabihin ng panagutin? No? Minsan ay nalilito. No? Pero hindi yun yung dominant message. At least doon sa initial na nakita ko sa mga media at this point. No? Scientific ba yan? Mukhang hula lang ni Senator yan eh. Dapat yan, pinanood ko dahil tinitingnan ko kasi kung paano yung labas sa media. No? Hindi naman masyadong, at least from my vantage point, hindi naman na-emphasize na bakit magkakahiwalay. No? Hindi naman na-emphasize yun. No?
may lumabas sa Inquirer na article 2 days ago na medyo pinapaliwanag yung difference. Pero at least today, wala masyadong ganon. Ayun lang, yung isang rally, may na-project kasi yung resign all. Ano bang ibig sabihin nun? Na unang-una, hindi ko alam kung may mag-resign. No? Lalong-lalo na kung lahat mag-resign. Baka mas malinaw pa, kahit hindi ako sangayon, yung oust all. No? Mas medyo malinaw yon, no? Pero yung resign all, parang hindi masyadong viable. No? Pero hindi naman yon masyadong naipaliwanag. Kaya hindi naman siya negative ang dating. No? At saka hindi naman yon ang unity nung mga nag-rally sa EDSA Shrine. Ang panila, criticism do sa national budget at saka yung impeach Sara. Yun naman ang unity. Bagaman yung mga ibang mga miyembro ay iba yung call at dahil sobrang laki ng mga banner at maganda yung lokasyon, no, do sa flyover, kaya medyo yun ang na-project. No? Medyo hindi rin ganun kalinaw in terms of unity. Ano yung ibig sabihin ng panagutin? Ang alam ko kasi yung unity dun sa CCGG, sa EDSA Shrine, ay dumaan do sa constitutional process. Ibig sabihin, kung may kritisismo sa national budget, isampa sa Supreme Court. No? At yung Supreme Court ang magpasya kung ito ay unconstitutional o hindi. Medyo nalito lang ako dun sa statement ni PBBM kanina na kung ma-reject daw ng Supreme Court yung national budget, ay anong mangyayari sa gobyerno? Paano papatakbuhin ng gobyerno? Just for the sake of argument, halimbawa ma-reject ng Supreme Court yung isasampa sa kaso na unconstitutional yung budget, babalik ka lang sa re-enacted budget. No? Hindi naman mapipila yung gobyerno. No? Kailangan lang ipaliwanag ng maigi sa presidente. Baka hindi naman talaga ganun yung ibig niyang sabihin. Medyo hindi lang maganda yung paglabas ng kanyang statement na pag ito ay nireject ng Supreme Court ay titigil ang gobyerno. Medyo hindi naman. Parang, baka nasobrahan sa pagbabasa sa Amerika, yung government shutdown. Oo, iba naman yung government shutdown sa Amerika. Yun, talagang shutdown yun.